Parang bumabalik lang daw sa kasaysayan itong nangyayari ngayon sa ating bayan, mga kababayan. Yan talaga ang sabi nitong si Mayor Baste, na kung noon ay mayroong mga cronies ang mga Marcos, mga kababayan, mayroon ding mga cronies ang mga Marcos ngayon. At kung noon mayroon silang General Ver na berdugo, mga kababayan, yung gustong gurgurin, mga kababayan, ang mga taong nagrarally. Sa mga panahong ito, mga kababayan, ang version daw ng General Ver ay si Torre. Si Torre na aso daw ngayon ni Marcos, mga kababayan. At natawa pa nga si Baste, mga kababayan, dahil si John Vic Rimulyan na mismo ang nagsabi, ang tumawag kay Torre na bulldog, mga kababayan. Ang sabi naman ni Baste, mas pangit pa si Torre sa bulldog. Panoorin nyo po. Kaya kinom doon mo General Ver. No, naalala nyo si General Ver? Ang mao na story karon. Yan ang si Torre ngayon. Iro, meaning, mga kababayan, aso. Ano pag si John Vic Rimulya nga kuan daw pitbull. Sabi pa ni John Vic Rimulya, pitbull. Dili po siguro, grabe po John Vic, oy. Hindi naman siguro, grabe ka naman, John Vic. Hindi naman yan pitbull. Mas bati pa diha. Mas pangit pa yan sa pitbull. Si Torre, mga kababayan, parang asong galising, no? Kung aso siya, mga kababayan, pataba yung pitbull, malaki. Pero si Torre, para yung asong kalye, mga kababayan, na ubos na ang balahibo. May garapata, mga kababayan, na payat at parang nirarabis na. Yan. Diyan pwede siguro ikumpara, mga kababayan, hindi doon sa pitbull. Spagit pa daw sa pitbull. Mga tawhanan Napa ni clear. Nakakatawa itong mga taong ito, no? Castro nga mo yung ano daw naminaw na ko. At andito pa yung si Claire Castro na nagsabi, wala na daw nakikinig sa akin, kay Baste daw, mga kababayan. At least na ay kababayan. tulo. Si John Vic, si Torre, ug siya. At least may tatlo. Si John Vic, si Torre, at si Claire Castro. Dahil umabot si kay Claire Castro ang usapan, mga kababayan, Ang sabi ni Claire Castro, wala nang nakikinig dyan kay Baste. Bakit nakikinig ka? Kung wala nang nakikinig kay Baste, bakit dumating sa'yo ang sinabi ni Baste? Narinig ni Claire Castro, mga kababayan, animal. So, mangutnang natadiri. So naman, puta, patay na po ko Patay na naman ako dito. Pag-iinitan na naman si Baste dito, mga kababayan. May nagtanong, mga kababayan, sa kanya kung hindi ba daw siya privy o privilege, mga kababayan, na i-disclose kung saang country dadalhin si Tatay Digong kapag magagrant ang interim release. Ang sabi niya, mga kababayan, kahit pa daw alam niya, hindi rin daw niya rin sasabihin. Dahil bawal. Wala po ko Pero Mayor, mas better ba na? Pero hindi niya alam kung saan. I-redact lagi siya. Dili siya ipas sa public yun ang katong place. Kung ikaw, Dili, mas maayo og mohilom na lang ta diring tanan. Sige, para nagtanong ang media, mga kababayan, na so much better ba na redacted, mga kababayan, ginawa lang blank confidential. Ang sabi ni Baste, mas mabuting tatahimik na lang tayo dito lahat. The sensitive sensitive matter sa wala ta kabalo manggod kay unsa ang namo gyud strategy ng mga abogado. Bisag unsa ninyo na strategy. Dahil mayroon daw strategy ang mga abogado, mga kababayan, kaya hindi pwedeng sa publiko. Na syempre kung ma-expose na may bawaan sa pikas, And then syempre kapag ma-expose daw, mga kababayan, malalaman ng kabila. Baka pagplanuhan ng masama si Tatay Digong. Ana good. Last Father's Day, Mayor, nag-story. Nag-record lang mi og voice message. Ano daw ang ginawa nila last Father's Day? Nagkausap na daw sila ni Tatay Digong. Nag-record lang daw sila ng message, mga kababayan. Mo gisend dito sa iya. Sinend niya doon. Allow na isa, Mayor, makatawag. Pwede na isa. Okay. So pwede palang makatawag si mga kababayan, si Tatay Digong sa kanila. Tinanong, mga kababayan, anong number? Baka pwede namin tawagan. Pamilya lang po. Pamilya lang. Stricto gyud. Napaka-stricto ng mga rules. Sige lang. Kita mga Bisaya naman tayo ginaingon ang gaba di magsaba. Hayaan nyo na. Sabi ni Baste, mga kababayan, tayong mga Bisaya, mayroon tayong kasabihan na ang gaba di magsaba, karma comes in silence. Ano na? Ganyan lang yan. Kasi gaba na mo ron. Sunod, ilahan na po. Anak na lang. Baka
karma namin ngayon ito. Oh, pero bukas, baka sa kanila naman. Oh. Okay na ba? At mayroon palang update sa Davao mga kababayan. Yung Chief of Police mga kababayan, mukhang mapapalitan na naman. Oh, dahil pinag-leave mga kababayan eh. Nag-anunsyo na kanina na aalis na daw ng Davao mga kababayan. So mamimili na naman si Torre mga kababayan at si Bangag ng bagong Chief of Police dyan sa Davao City. Ang sabi ni Baste mga kababayan, ang mga taong ito guguluhin talaga tayo dito sa Davao, sabi ni Baste. Pero dili na kasabot kabulon tanan taga Davao. Kadto sa bawah buhangin sa Emily Homes nga nakuha drugs. Pero alam na yan lahat ng taga Davao, naguguluhin talaga nila tayo. Since wala man nila disqualify, he was given the opportunity to run as the mayor and mayor. Since hindi daw nila dinisqualify mga kababayan si Tatay Digong. Dahil ang usap-usapan ngayon mga kababayan sa Davao City, parang ginagapang daw ni na mga kababayan, Carla Nograles, ang disqualification bago mag June 30 mga kababayan para ang maiupong mayor ay yung second placer. Oh Diyos ko, papayag kaya ang Davao City niyan mga kababayan na si Carlo Nograles ang hahawak sa kanilang lugar? Baka magkaroon ng people power dyan sa Davao City kapag ipipilit yan ni Carlo Nograles. Bukang yan ang kanilang mga kababayan plano dahil sinugal talaga ni Carlo Nograles ang kanyang career para lang dyan pagtakbo niya sa Davao City. Kapag mayroong mangyayaring magic dyan mga kababayan, starting today until June 30, alam na this. Elect na magit sa karon. So, let's leave it at that for the moment. Kay, pumunta kabalo kung unsa gitong buhaton. Kay, hindi kasi natin alam kung ano talagang mangyayari. Yan ang sabi ni Baste. Magantay na lang daw mga kababayan. Administration karon. Ang administration ngayon, against us. Purely against us. It's up to them. They have the power and influence to manipulate things, allow or not allow things. So nana na sila. So if they will not honor ang gusto ng mga Davaoenyo, that's up to them. That's up to them. I want to believe that this administration will allow Rodrigo Duterte to take the seat as mayor. It's to honor the will of the people. That's why it takes you off. Ang kapal na mukha nila, no? Taupin si Nograles mga kababayan na less than 1/10 ang nakuhang boto mga kababayan kumpara kay PRRD. Yeah, that's why I don't think about kung unsa ba ma-OIC ba ko, acting mayor ba ko, wala pa ko kabalo which is which. But hindi pa daw niya alam mga kababayan kung talagang siya ang maiupong OIC mayor. Dahil mayroon pang chance mga kababayan si Nograles ang animal na Carla. Dirico, gusto na ko nga si Rodrigo Duterte ang akong amahan may mulingkod nga pagkamayor diri sa Davao. Oo nga. Gusto niya mga kababayan na talagang si PRRD ang uupong mayor dyan sa Davao City. Dahil malay natin mga kababayan madismiss na pala ng mas maaga mga kababayan ang kaso ni PRRD. Lalong-lalo na yung pinasubmit na mga mga kababayan, ebidensya ng mga bangag, mga makakaliwa doon sa kaso ni PRRD. Paano kung mahina yun? Dahil hanggang ngayon, naghahanap pa sila ng mga kababayan, mga biktima. Nag-a-advertise na nga sila mga kababayan kung, sino ang willing na titistigo laban kay Duterte? Meaning, hindi pa pulido ang kanilang mga kababayan, ebidensya. Paano kung madismiss yan ng mas maaga? Makakauwi si Tatay Digong at makakaupo siya bilang mayor na yan naman talaga ang gusto ng taga Davao City. Mayor, ano ang alam mo, Mayor? Because VP Sara yesterday said that the Filipino lawyers is working out for President Duterte to take oath as mayor ng Davao City. Ano yung alam mo? Kung meron bang Filipino lawyers o kung sino itong mga lawyers nito? I think they will have to work with the international lawyers, the ICC lawyers. These Filipino lawyers will have to cooperate with the ICC lawyers because ICC has its own jurisdiction and they have their own rules and regulations, and we have to stitch that together so that it can happen. So, but I believe, one government, usa ka gobyerno, if it
alam niyo yung story na kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Dahilan. Anak lagi na. Pero ba'y nagtatrabaho talaga, Mayor, para makatulong? Yes, of course. I believe so. We are working on it. I think the Vice President is working on it. But I cannot answer those questions because my main focus is Davao City. So mo na ako yung nabilin eh. Ang sabi ni John Wick, mga kababayan, pupunta siya ng the Netherlands para pagsupain si Tatay Digong. Nasaan na yun? Liar. Mayor, kanina si Colonel Camarantan had his exit call at the Davao City Council. He said na naghahanap siya ng time para magkita kayo. Yes, nagkita men. Ganyan, in fact, earlier today. Yung Chief of Police yan, mga kababayan ng Davao City, dahil bukang aalis na, mga kababayan, ewan na natin kung voluntaryo siyang kusang loob talaga niya o inutusan siya ng mga ngagba, mga kababayan, na umalis na sa Davao City para lagyan na naman ng bagong Chief of Police, mga kababayan. Natatandaan nyo, mapailang beses nilang pinalitan ang Chief of Police ng Davao City, mga kababayan, di ba? 3 beses ba yun lang, within span of 1 week? The safest city in the Philippines, mga kababayan. Tapos, yung mga officials, pinatapon sa ibang lugar. Yung mga matataas sa ranggo ng police, mga station commander, pinalitan ng taga-ibang lugar, mga kababayan. Na-assign pa nga doon si Tory dati. Tapos nung nangyari yun, mga kababayan, biglang nagkaroon ng parang scripted na hold-upan sa traffic, mga kababayan, na tumenga yung motor na sinasakyan para dungisan. Yan ang tingin ng mga kababayan, mga Davaoenyo, dungisan ang kanilang lugar para sabihin hindi safe. Okay man. Eto, napaalam na naman, mga kababayan, yung Chief of Police. And then, papalitan na naman ni Torre BBM, mga kababayan, ng bago. Actually, I'm not surprised kung what transpired during the elections because, as I stated earlier, the administration is against us. This is very clear. Bago rin ganit may nagtinubagay anak nila. Bago lang kami nagkasagutan nun ng administrasyon. But I think ang mga when Marantano was here, if he's still here, he did okay. He did everything that he could to be fair. In fairness, yung nailagay, mga kababayan, hindi nagkalat. Kaya siguro pinalitan. Dahil hindi nagkalat. Lalagyan nila ng bopol siguro, mga kababayan. Yan ba? Pero kahit pa lalagyan nila yan ng mga kababayan bopols na PNP chief dyan. Dahil ang mga tao mismo, mga kababayan ng Davao City ay disiplinado. Dahil yan sa mga Duterte, mga kababayan. Hindi sa takot kundi yan na talaga ang naging kultura nila. Maging disiplinado, mga kababayan, dyan sa Davao. Yan ang hinding-hindi kayang sirain nilang mga bangag, mga kababayan. So, I wish him luck in his career. And more power to him. Kili-kili pa. Sino kaya ang ipapalit? That's impossible. They will never allow it. Kung maalala nyo, last year, they changed 3 city directors in 2 days diba? without my consultation. And under the law, the city mayor should, be allowed to choose kung sino yung city director niya. And probably that won't happen. Like I said, that is because of politics. And this administration is against grabe, no? Pagigipit nila sa mga Duterte at sa taga Davao City, mga kababayan, our family name. Meron siyang shortlist recommended na 3 tao. I am not expecting it. Pero pinakita niya sa inyo. No. Wala. Ibalik na lang yung mga dating opisyal dyan na pinatapon ni bangag, mga kababayan, sa ibang lugar. So, let them do whatever they want. At least, kita naman ng mga taga Davao. Dahil weather lang yan ang sabi. Baka sa susunod, sila naman ang kakarmahin, mga kababayan, yung mga ngagba. Through the elections of what is happening here. Kasi kung if they succeeded in sabotaging my term as city mayor,
di sana nasa kanila yung boto, nasa kalaban, Nograles and the others. But the Dabaweños clearly manifested their what they want in the elections. And Sige, Nograles, pilit mo yan. Titikman mo ang galit ng mga taga Davao City. To continue this administration under Rodrigo Roa Duterte as mayor and me as the vice mayor of the city. Mayor, you are taking over as the president, acting president of PDP. What will happen? Well, I will assume the position, of course. Pinalitan niya si Robin Hood Padilla, mga kababayan. Ano pa lang nangyari? Of course, because there will be nobody left. So, I will take this opportunity. PDP Laban is open to all, not exclusively to politicians or people in high places. So, kung ordinaryo kang tao, and you believe Sali kami! in making a great Sali country, kami. Paano sumali sa PDP? you have aspirations to, join us in building a country. If you are for federalism, you are welcome to join. So, managhanta dire. Kung mas marami tayo, mas okay to. Mas, But I haven't talked to Robin Padilla yet. Bakit pala na pa-indefinite leave si Robin? I do not know the details because this happened without me knowing. But it's Hindi nga alam ni Baste, mga kababayan, na i-designate na siya as president. Anong nangyari? okay. It's okay. At least sinanggap niya, Anong problema with Senator Robin Padilla? I don't think so. We're very good friends. Friends! In fact, saan man siya, kung ano man desisyon niya sa kanyang politika, nandyan ako. Because 2016, magkasama kami sa Hong Kong and he supported the presidency of my father. So, I will always be loyal to Robin Padilla. I will... Ang tanong, kung totoo bang loyal din siya sa Marcos? Dahil ang sabi niya dati-rati pa maka-Marcos na siya. In fact, kinampanya na nga niya si Amy Marcos, mga kababayan, bilang Vice Presidente ni Sara sa 2028. Go wherever he goes and I will always support him. Mayor, going back to the... How about yung padukala niyang maging Vice President si Amy? Sigurado tayo hindi papayag si Bastek niyan, mga kababayan, dahil galit yan kay Amy. You've mentioned federalism. Can you say that the PDP is working on it? It's one of PDP's thrust actually, but not really that alone. But I'd like to give emphasis to this. Kasi ngayon, Federalism. that is why all of this is happening. Kaya the national government has too much power because of too much centralization. That's why they have control of the police, di ba? Kahit ako dapat pumili ng city director, sila nag-aano kasi hawak nila yung Hawak police. nila. Grabe. Yung presidente lang makakautos talaga ng chief PNP. Siya naglalagay. So, if we devolve the powers and functions of government down to the local government units, then I think we can govern ourselves better. Kaya nga, may problema tayo ngayon sa I think in how we view governance dahil dyan. Because malayo yung national government. It's in Malacanang. It's a 2-hour plane ride from Davao City. And I'm sure they do not know kung ano yung gusto talaga ng mga tao dito, ano talaga yung what is the culture and how we identify ourselves as Davaoeños. Hindi nila alam yan. So that's why they introduced candidates and they backed them heavily this Inayudahan, si Nograles, mga kababayan. recent elections. Grabing ayuda, bumahan ng ayuda sa Davao City. Hindi nanalo! Dumi lang sa kuko ang nakuhang boto, mga kababayan. Diyos ko. They got the... Wala. Nalampaso. Wala. Landslide victory para sa mga Duterte. Lahat ng kandidato ng mga Duterte, mga kababayan. Panalo. Wiped out sila. Wiped out! So that's why. So I think it would be good for the country so that, provinces and
like us, like Davao City, can govern ourselves better. Mayor, Sige. sa recent results sa election, no, daghan nag-aay na ilipat sa PDP. So parang naabakay as president criteria kung kinsa ang possible na pwede niyo dawaton na mubalhin sa PDP for in preparation para sa 2028 elections. Mobalhin sa PDP, you mean? From other party, Mayor, na Like I said, PDP, I think, bisag janitor ka, pwede ka mo-appeal ng PDP. Open daw ang PDP mga kababayan sa kahit na sino, kahit janitor ka pa. Dahil marami ang nagpaplano mga kababayan ay nalilipat sa PDP laban. So, pag-basurero ka, o Kahit sa basurero. pag-bilyonaryo ka, O bilyonaryo. ang core principle ng PDP is to gather everyone who wants, you know, like, to transform the country. Not really in a revolutionary way, but, you know, slightly revolutionary way. Kaya, medyo, the system of government, gikan ba rin sa mga Amerikano, kanina The system of government, galing pa ito sa mga Amerikano. kaayo. And I matagal think na. it doesn't suit us anymore. And it doesn't suit Before the us anymore. Philippines, gamay pa kayong tao dire, the population mo patay na abot og 100 million. Ang klaseng panggobyernong iyan, konti pa lang ang tao, hindi pa tayo umabot ng 100 million noon. So, dapat kahit somehow daw mga kababayan, matransform na kahit konti. Karon, kung naga-presidente ka and you're sitting in Malacanang, how will you know? Kung unsa how life runs in the provinces, in the other cities na layo sa mo. Na malayo It's sa'yo. just not applicable, to me at least, it's not applicable anymore. as early as Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.